Patuloy natin itong kabalastugan itong mga congressman natin. Yung mga problema natin. Hindi yung dadagdagan pa yung mga Kayo nagdagdag. Umayos kayo. political tension. Nagkasasama rin daw sa ekonomiya ng bansa at mga sanay investors ang patuloy na paninira ni Digong sa kasalukuyang administrasyon. Hindi naman daw alam ng mga kongresista ano ang pakay ni Vice President Sara Duterte sa pagdalo bilang crowd sa nasabing prayer. Huwag kayong pakialamero. Kung hindi nyo alam, panoorin nyo yung interview ko sa Politico, in-explain ko dun. Anak naman kayo ng wewe. In-explain ko dun. Panood na lang kayo. A-upload ko yun dito pagkatapos ng live, ha? Panoorin nyo. Rally. I would want to believe that her purpose is to at least neutralize, the former president na wag naman masyadong masipag yung banat siya kay president. Oo, parang sip-sip naman tayo, ganon. Sip-sip naman tayo. Mawalang galang na walang galang. Mr. Congressman, panoorin mo po yung discussion ko about sa speech ni VP Sara Duterte kagahapon. Makikita mo doon ano yung sinabi ni Pangulong VP Duterte. VP Sara. Diba? Nandun naman eh. Hinimay natin yun isa-isa eh. Hinimay natin kung ano yung sinabi ni... Alam mo, ang sabi lang naman ni VP Sara Duterte, nandun siya to support SMNI, nandun siya SMNI Freedom of Speech, nandun po siya to support Pastor Kibuloy. At the same time, sinabi niyang maganda na nailalabas ninyo ang inyong saloobin. Sinabi niya pa nga, matagal na ako sa politika, mula pa lang nun sa aking tatay, at napaka-importante na merong diskusyon na ganire. Iyan ang tinatawag na demokrasya. Sasagutin ko yung humirit kaganina doon sa vlog ni Jay Guevara. Kasi may humirit doon na may sinto-sinto. Parang feeling ko tanso yung utak, mababaw. Sabi nung humirit doon na sa chat ni Jay Guevara, bakit ba kasi hindi na lang kayo mag-unite? Bakit na lang kayo puro anti-government, anti-anti? Alam mo kapatid, kung sino ka mang tanga ka, gusto ko lang ipaliwanag sa'yo, maganda ang ganito sa ating bayan. Hindi naman po ibig sabihin may nagkikriticize, nanggugulo na. Pag hindi mo matarok yung kritisismo, iniisip mo na lang kaagad paninira o di kaya panggugulo. Hindi ganun ho yun. Okay? Kung hindi mo matarok, sabi nga, if you want to leave the heat, stay out of the fire. Hindi, walang ganun. Sabi nga, if you do not like the fire, stay out of the kitchen. Simple lang naman eh. Kung hindi mo matarok yung usaping ganon, yung mga kumukomento laban sa mga tiwali sa gobyerno, wag ka nang manood. Kung hindi kaya ng utak mo eh. Alam mo, tayo ay makademokrasyang bansa. Yan ay protektado ng ating konstitusyon. Diba? Wala dapat batas o di kaya pipigil sa karapatan ng bawat Pilipino na magtipon-tipon, karapatan ng bawat Pilipino na sabihin nila ang kanilang gustong sabihin. Dahil ulit-ulitin natin, ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Kayo ay public servant laang. Kayo ay hindi mga boss o mga haring hindi magalaw diyan sa inyong upuan at ayaw bumaba. Kayo po ay aming servant. Kayo ho ay aming alalay para ayusin ang ating bayan.
Wag nga kayong nagmamagaling. Kaya sa isang mademokrasyang bansa, normal lang merong ganito. At saka hindi naman lahat sa banat by live. Nakakita kayo, lahat na lang binabanata ko kay Marcos. Hindi. Pag may magandang ginawa si Marcos, pinupuri natin sagad. Kung paano natin siya binabanatan, ganun din nating sagad na pinapalakpakan si Marcos. To the point na sinasabi nga, bayad kami. Kasi hindi nila matarok. Alam mo yung utak ng mga tanga? Na kailangan, it's either black or white. There is no such thing as black or white forever. Dapat, bawat issue, yun ang ating dinidiscuss dito. Diba? Hindi yung antay ka na forever. O di kaya naman sip-sip ka na, kahit mali na, di lapwit ka pa rin. Doon tayo sa gitna. Pag may tama, purihin. Pag may mali, banatan. Basa-basa. Tuloy. Bongbong Marcos, because she is still his cabinet secretary for education. Oo, hindi naman bumanat si Sara Duterte. May banat ba siya doon? Wala siyang banat. As a matter of fact, he respected President Marcos by not going to the same stage where people are shouting resign. Ginagalit mo ko eh. Diba? Eto, tanungin ko sa inyo. Marami na ngang nakukulangan sa banat kay VP Sara Duterte. Pero never bumanat si VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Never. Wala kayong mahahanap na video recording or any statement na binanatan niya si VP Sara Duterte. Kaya yung pagtatanggol ninyo at yung pagsisita ninyo kay VP Sara Duterte, saan ang galing niyang ganyan? Akitan ba? I understand. Hindi, I understand. Kung mapag-utusan nga naman. Depends nyo ako depends. Pagtanggol nyo ako Alam mo, eto lang masasabi ko sa inyo Kayong mga congressman na di lapwit sa amo ninyo, sa peking Panginoon ninyo, alam niyo ibig lamang sabihin yan? Mahinang nilalang ang pinuno ninyo. Yan ang totoo. Mahinang nilalang ang pinuno ninyo na kailangan pang ipagtanggol. Bakit hindi siya umarap at siya mag-press-con dyan? Bakit siya may tagapagsalita siya? Ano to? Balalay kayo? Hindi, ako nagtatanong lang Balalay ba kayo ni Romualdez? Grabe kayo magtanggol Akala ninyo, tama palagi Inaasahang sa susunod na linggo, ipapasa na ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang Resolution of both Houses number 7 o ang Economic Chacha bago mag-Holy Week break ang Kongreso. Umaasa pa rin ang liderato ng Kamara. Salamat. Na maipapasa pa rin ng Senado ang kanilang bersyon o RBH 6 kahit pa may ilang mga senador nang nagpahayag ng pagtutol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Diyan ka nga magtatake. Alam mo yun, hindi nga nagsasalita si VP Sara Duterte, tas sisitayin niyo yung pagpunta. Alam mo, tinanong sa akin kanina yan. Ayoko nang ulit-ulitin. Manood na lang kayo sa Politico Scoop. Mamaya i-upload ko dito yung interview nila. Yung sa tingin ko, sa tingin ko lang naman to, I'm not speaking for VP Sara Duterte, pero sa tingin ko kung bakit hindi siya umakyat ng stage. And I really respect that. Alam mo yung Ale, meron talagang meron siyang delikadesa. Meron siyang courtesy, ika nga. Meron siyang paggalang As long as I am still a cabinet member or part of the executive branch, hindi ho siya babanat. And alam mo yung ginagalang ko yun. Kaya nga it was a good decision
na pumunta siya doon to show support to SMNI, to Pastor Kibuloy, and to the people who wants her to be the president now. Nirerespeto niya at ginagalang niya at hindi niya sinusuplak. But at the same time, habang siya po ay sekretary ng DepEd, ginagalang niya po ang ating Pangulo. Di ba ho? Ang ganda nun eh. Hindi ho siya nag-Leni Robredo. Tama, mali. Kaya nga ito lang. Sana by July, mag-resign ka ng DepEd Secretary. Ito, first time ko lang sasabihin. First time ko lang. Read between the lips. Read between the lines. Gusto ko lips eh. Ano ba pakialam nyo? Laki ng labi ko eh. Read between the lines. I really hope VP Sara Duterte would consider resigning for DepEd sa tamang panahon. Sana. And withdraw her support. If may if. If a picture paints 1,000 words. May ganun. If meron talagang dahilan. Tama, mali. Pero as of now, stay there. As of now, kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kalma lang muna mga kaibigan. Kalma lang. Relax lang. Huwag muna kayong atat. Darating tayo sa panahon na yan. Alam mo, lagi kong sinasabi to eh. Lagi kong sinasabi to. Ang tamang bagay, pag ginawa mo sa maling panahon, yan po ay mali. Yan ang lagi niyong tatandaan. Di ba? Ang tamang bagay, pag ginawa mo sa maling panahon, ikaw ay mapapahamak. Mas mabuti pang talagang wait for the perfect timing. Yan po ang importante. Wait for the perfect timing. Panapanahon yan. Or else, delicates. Tandaan nyo yan, ha? O, ito. Pakinggan natin yung, ay, nako. Gusto ko talaga nga. Ito muna, bago natin pakinggan yan. Performance will start momentarily.